Ang KNN ay hatid sa inyo ng UNICEF. Hoy, anong ginagawa mo? Saka ba't nakatutok yung camera sa taas? Ano tinitingnan mo dyan? Eh ito, nag-aabang ako yung aeroplano. Taga-taga nga, niinip na ako. Aeroplano? Teka lang, bakit? Kasi yung susunod nating ulat tungkol sa mga OFW. Ano ba? Napakalaki na pala ng bilang ng mga nangingibang bansa para magtrabaho? Oo nga eh. Kaso, yung mga anak naman nila yung iniiwan nila. Kung ako kaya, once a year ko lang makita parents ko, tatagal kaya ako? Alam mo malamang, hindi. Eh, 3 minuto ko pa nga na naghihintay. Ito, sobrang inip ka na. O kaya 1 year. Hindi ako 3 minutes nandito, 10 minutes na ako nandito eh. Ay nako, buti pa, panoorin na natin yung susunod na ulat mula sa Manila Bureau. Araw-araw may umaalis ng bansa. Ang saya sigurong sumakay ng eroplano. Ang sarap sigurong makita ang himpapawid. Pero paano kaya kung sina mama at papa na ang nakasakay dito? At ikaw, may iwan. Yung iba, umaalis para mag-enjoy at magbakasyon. Ngunit karamihan ay umaalis para kumayod. Alam niyo ba na sa bawat araw ay may umaalis na 2,500 OFWs o Overseas Filipino Workers? Sa kasalukuyan, ang bilang ng mga OFWs ay mahigit na sa 7 milyon. Malaki ang naitutulong nila sa ating ekonomiya dahil nakakapagpasok sila ng halos 7 milyong dolyares kada taon. Kaya naman target ng ating gobyerno na makapagpalabas ng 1 milyong OFW bawat taon. At karamihan daw sa mga umaalis ay mga taong may pamilya. Kaya lumalabas ng bansa yung mga kababayan natin, di ba, para kumita. So, economic gain. Kaya nakikita natin na ang kabayaran pala nitong economic gain nila ay social cost naman. No? Ibig sabihin nito, although gumaganda yung kabuhayan ng mga pamilya na OFW, kaya lang, ito rin yung nagiging sanay ng breakdown ng family. Ang magkakapatid na sina Jomel, Lan, Chinchin at Ninays ay lumaki sa piling ng lola nila. 11 taon na kasing nasa Dubai ang kanilang mama at papa. Ano kaya ang pakiramdam ng nasa ibang bansa ang mga magulang? Talagang namimiss na sila, hindi sila mama ganun. Yung ginagawa nila, yung kunwari, yung unan, dadamitan nila ng damit ni mama. Tapos, kunwari si mama, tapos aakapin nilang ganun. Halimbawa, di ba, mga elementary kayo, ganyan. Tapos, makikita mo sa window, yung mga mom nung mga classmate mo, anak, ganyan-ganyan, di ba? Parang, sana, wish na dito si mama. Siyempre, ako din ginaganon. Namimiss niyo ba sila? Namimiss ko sila eh. Tulad ni Lan, nagtatrabaho rin ang tatay ni Mary Rose sa ibang bansa. Halos 20 taon ang nasa Middle East ang kanyang ama. Ang stay niya dito, pinakamaigsi 1 month, pinakamahaba ng mga 2 months. Nung bata ako, yun nga, kapag umuwi siya, nagiging pupunta ng CCP, nagbabike kami, nagluluneta kami, nagbabalibol kami, or ewan ko pa ang tawag sa bola ng kapatid ko, kasi naglalaro kami din lagi. Kapag ang mga bata raw ay lumaking wala ang kanilang mga magulang, maaring maepekto ito sa kanilang ugali at asal. Ang nangyayari, ang nag-aalaga sa mga bata, yung lola, lolo, mga tita, ay nagiging mababa yung performance nila sa school at nagkakaroon sila ng hindi pagtitiwala sa sarili, parang nagkakaroon ng hindi sila makapag-desisyon, hindi nila maintindihan kung ano yung nangyayari. Kaya importante na ipapaliwanag sa bata. Kasi nag-player ako sa school namin, tapos parang pinili ko yung laro kaysa mag-aral. Nainganyo na lang ako maglaro kaysa pumasok. I almost didn't graduate from high school. Hindi kami natutukan yung study habits, mag-aaral ako kung gusto ko. Ang hirap pag wala masyadong nag-guide, naging gimmickera, ganyan. Pero hindi naman talagang gimmick every weekends, pero konting-konti lang. Yun, yung madaling araw ng uwi.
Sa kabilang dako, mayroon din namang mga positibong epekto. Mas nakita ko yung importance ng parents na talagang mag-strive ako na mag-aral ng maigi. Kasi syempre, yung trabaho ng tatay ko sa ibang bansa, hindi naman habang buhay nandun siya, di ba? So, ginagrab ko yung opportunity habang malakas pa siya, habang meron pa siyang, alam mo yun, meron pa siyang lakas na sa amin, parang meron pa siyang pagtusto sa amin. Maganda dito, parang naging independent ako. Natuto ako na alagaan yung mga kapatid ko. Sa kabila ng lahat nito, naiintindihan naman daw nila kung bakit nakikipagsapalaran ang mga magulang nila sa dayuhang lugar. We're very thankful na magkaroon ng parents na gano'n. Kasi, bihira yung magulang na papakahirap sa ibang bansa para lang sa amin, sa mga anak nila. Tsaka, hindi biro malayo sa pamilya. Malaki ang naitutulong ng mga overseas Filipino workers sa pagangat ng ekonomiya ng bansa. Pero ang kapalit ba nito ay ang pagguho ng pundasyon ng isang pamilya? Kung sapat lang sana ang mga trabahong na ibibigay ng gobyerno, di sana hindi na mangungulila ang mga kapamilya ng mga nakikipagsapalaran sa ibang bansa.